Yan, magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para po mag-update doon sa inisprayan po natin ng ICC o yung Ionic Copper Concentrate. Ito po yung palay natin, naka-recover na siya at nag-aani na po sa mga oras na ito kung kailan na tayo ay nag-video. Pero yun po, pakita ko sa inyo, nung pagka-spray 1 week, binalikan ko po ito at ito po ang naging resulta. Kung hindi po natin agapan, yan pong may bilog na yan, ganyan po ang magiging hitsura ng ating palay at wala tayong aanihin. Magandang buhay po mga kaanina, ito na naman po si Kuya Harvest para po mag-update dito po sa palayan na nilagyan natin ng ICC o yung Ionic Copper Concentrate, isang klase ng fungicide, bactericide. So titingnan natin after 7 days, ano na ba ang naging itsura nung palaya na nilagyan natin ng ICC. Ayan. So, sana ayos na. So, 7 days, mukhang kauulan lang dito. So, ito na mga palay na ito, waiting ako dito. Lalagyan natin ng top dress. Iniintay ko lang na maglihin na. Mas lalagyan na yung huling abono na siya. Medyo late itong itinanim dahil kulang sa tao, so hindi kakayanin ng sabay-sabay. Kaya yung area 1 dito sa Ilaya, 3 hectares, yun muna ang tinaniman, tapos another 3 hectares itong sa ibaba na ito. So ang variety natin dito RC18, inabot na ng 4 na buwan, kasalukuyan pa rin nagsasapaw. Pero ang kagandahan ngayon, ano na siya, halos labas na lahat, siguro mga 75% na ito. Yan. So maghahanap tayo ng sakit na shot blight. So ito yung inisprayan natin ng ICC. At tinitingnan ko lang kung nagkamero ng pagbabago dito sa palay. So ito na. So medyo madamo lang dahil ito ay halos isang taon na hindi nataniman dahil 'di ba nagkamero ng balita na magtatagtuyot, medyo natakot ang may-ari. Hindi na tinaniman, kaya ayan, hindi maiwasan na talagang magkamero ng damo. So ayan so mapapansin natin na mukhang recover na yung palay. Wala na nung shot blight dahil kung mapapansin nyo, yung mga dahon ito na, nangatuyo na sila. So ibig sabihin na ito yung mga tinamaan, tapos yung mga kasunod na dahon wala na. Ayan for example, ito yung mga tinamaan sa ilalim. Ayan. Pero yung mga kasunod na dahon, wala na siya. Kasi kung yan ay nag-prosper at umabot dito sa plug lip, yun ang magiging problema. Ayan. So ibig sabihin na tuloy-tuloy na ito. So kita naman natin na halos lahat ay gano'n na siya. Tuyo na yung ilalim. Tapos yung parang pasa, ayan nawala na yung parang pasa. Ayan, wala na siya. Siyempre yung mga yung dahon na yan, tinamaan yan So ang tendency niyan, mamamatay na talaga. Pero ang kagandahan, hindi siya nag-progress at umakyat doon sa mga iba pang katawan. Dahil iniingatan natin
yung plug lip ito ang tamaan, dahil pag itong tinamaan hindi na yan magbubunga ano po. So ganun. So tingnan lang din natin sa ibang area kung ganun din ang naging hitsura. So importante yung plug lip talaga walang pinsala ng shet blight. Ayan, so ito makikita nyo rin dito sa kabilang side na andyan yung mga palay na mga dahon ng palay na natuyo, pero ang kagandahan yung plug lip ano siya, malinis. So wala siyang tama so napakaganda po niyan. So tuloy-tuloy na po yan sa paghinog. Yan kitang-kita natin sa ilalim tuyong tuyo. So akala mo inani na yung palay pero yung mga pasa-pasa wala na tayong makita. Diba nung minsan nung isang linggo lang halos yan, puro pasa ang katawan niyang mga yan. Pero ngayon malinis na. Isang uhay ng palay na pansinin nyo nangingitim na siya. So anong posibleng dahilan nito? Ano po? Una, maaaring ito ay tinamaan ng atangya. Ayan, so kinain siya ng atangya, sinipsip. At the same time, makikita nyo na yung kanyang plug lip tinamaan naman ng lip holder. Ayan. So pinamahayan ng lip holder. So ang tendency niyan, dahil sira na yung banderang dahon, hindi na ito makakablintog pa ang butil. So eventually pagdating ng time, na rin to, puro tulyapis na rin to. So yan din yung iniiwasan natin, kaya tayo ay nagpa-spray agad ng ionic copper concentrate o yung ICC na ma-damage na ganito yung banderang dahon. So ayan tingnan lang ulit natin hindi talaga kasi typical o normal sa palay na natutuyo agad ang mga dahon Ayan pero kita nyo dito tuyo agad sila. Ayan. So i-check natin yung katawan na wala na yung mga pasa-pasa. Yun ang maganda. Kahit tuyo na, kumuha tayo ng isang puno na ayan yung kanyang mga dahon dati nasunog, pero yung mga kasunod na mga dahon ayan na siya, maganda na. Ayan yung ikalawang dahon buhat dito sa itaas, medyo may dilaw-dilaw pa ng konti buti na lamang itong plug lip wala na, maberde na talaga siya. So ito kasi ang source ng pagkain itong uhay ng palay, kaya kailangan talaga ingatan natin ito. Ngayon kapag dumating yung punto na na-late kayo ng pag-a-apply at nakita nyong may sira ito, ayun, matutulyapis na ang inyong mga palay. So buti naagapan po natin. Tingnan naman natin ang puno. Ayan, so napakalinis na.
wala na nung pinsala ng sheet blight. Ayan. So yung mga hindi naka-recover katulad nito, merong hindi naka-recover talaga, tuluyan nang namatay. So, successful ang ating pag-spray ng ICC. So, alam nyo, itong ICC na ito, marami pa itong kagamitan. Kaya, unti-unti babanggitin ko sa inyo ang pakinabang natin dito. Kasi itong ionic copper concentrate, hindi lamang siya basta copper-based fungicide. Meron siyang ingredients na copper nga, at the same time meron din siyang zinc at meron din siyang Sulfur. kaya pag nag-spray ka ng ICC, may kasama na rin siyang vitamins sa halaman natin. Kasi nga bukod dahil nga napinsala yung tissue ng ating palay, kinakailangan din naman na i-recover yung katawan. So napakaganda po ng zinc para po dun. Ayan. Yan po, yun lamang po. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, pa-like, share, and subscribe na rin po.